Magandang umaga po sa ating lahat at isang pinagpalang umaga rin po sa ating mga kananayan. Binabati ko po kayo ng Happy Mother's Day. At ngayon po tayo po ay magsisimula na sa ating pananambahan kaya't ihanda po natin ang ating mga sarili para papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Kawikaan chapter 31 verse 28, ang kanyang mga anak ay tumatayo at tinatawag siyang mapalad. Halina't purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagsamba. Tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Kung may nakikita ka pong kasalanan sa amin, alisin niyo po ito. Ikaw po ang maging ilaw at asin sa buhay ng mga tao na nandito. Dinadalangin ko rin po ang mga tatayo dito sa harapan. Mula po sa opening prayer, scripture reading, offertory at magbibigay ng mensahe mo. Itago niyo po sila sa iyong likuran. Ikaw po ang manguna mula po sa kanila. Pagpalain niyo po ang bawat tao na nandito sa bahay-sambahan mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Kung handa na po, inaanyayahan ko po ang ating praise and worship team para pangunahan po tayo sa pag-aawitan. Amen! Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon sapagkat muli niya tayong binigyan ng pagkakataon na magbigay ng papuri at pagsamba sa kanyang pangalan. Pero bago yon, maaari po bang harapin muna natin muli ang ating mga kananayan? Ang kilala nating mga magaganda at masisigasig na nanay at batiin natin sila ng Happy Mother's Day! Tunay na nagagalak ang ating Panginoon at tayo ay dapat magpasalamat sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin at ganoon na rin sa kalakasan na ipinagkakaloob niya, lalong-lalo na sa ating mga kananayan, no? Mula umaga, silang gumigising sa atin, naghahanda ng ating mga pagkain. Nung tayo ay nangangailangan ng kalinga, nandiyan ang ating mga kananayan. At hindi yon mangyayari kung hindi yan kalooban ng ating Panginoon. Kalooban ng Panginoon na nandyan ang iyong ina, na siya ay malakas, na siya ay masipag, na siya ay masigasig dahil yan ay kalooban ng ating Panginoon. At ang kalakasan na nagmumula ay para sa Panginoon at dahil yan sa ating Diyos na buhay. Kaya muli tayong magpasalamat sa buhay na ipinagkaloob sa atin, sa kalakasan, kaginawaan, katagumpayan, yan ay dahil sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga sa awit 106 verse 1, purihin ninyo ang Panginoon o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Kaya hindi tayo dapat magpatumpik-tumpik sa araw nito. Kung kailangan, magpasalamat tayo ng buong puso, may busilak na puso, itaas ang ating mga kamay para sa ating Diyos. Gagawin natin yan para sa Kanya. Amen po ba? Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Tunay ngang mapalad ang iyong likha. Kami aawit ng papuri. Hallelujah! Amen! Ipalakpak natin ang ating mga kamay sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Tunay ka ngang Panginoon. Magpakailanman, O Diyos. Sabay-sabay tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah! Aking mamasdan ang kalawakan,
Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Walang ibang Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ikaw ang nagmahal. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, Diyos. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Tayo'y patuloy na sama-samang magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Pumalakpak ka, umintak ka, sumayaw ka para sa ating Panginoon. Bilang pasasalamat. Hallelujah! O kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawi, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataan ang ating mga tinig. Sabay-sabay sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na mag-awit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah! May sarap manatili sa iyong presensya, O Panginoon. Hallelujah! O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay, sabay-sabay na itataan ang ating mga tinig. Sabay-sabay nasisigaw ang hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah! Sabay-sabay nga natin ipalakpak ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah! Sabay-sabay rin tayong umintak sa kanyang pangalan, lumundag at umiyaw. Isigaw mo ang iyong pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Sa araw nito, O Diyos, ikaw lamang. Hallelujah! Pumalakpak, umintak, lumundag at umiyaw. Pumalakpak, pumalakpak, umintak. Lumundag na kayo. Lumundag at umiyaw. Minsan pa
Naniniwala kami, Panginoon, sa ngalan mo, Diyos. At salamat sa mga patuloy mong pangako na patuloy naming inaasahan, Lord God. Naging tapat ka sa buhay namin mula noon, ngayon, at alam namin magpakailanman ay mararanasan namin ito sa tulong mo, Diyos. Hallelujah. Sa bawat takot at sa aking pangamba, naghihintay na mangusap ka. Maniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal. Sa iyong tugon ako'y magtitiwala. Ang dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang ninanais ko. At kapayapaan sa piling mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa. Hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. O tapat ka, Panginoon, at di nagbago kailanman. Hindi mo kami iniwan. Hallelujah. Salamat sa biyaya at pagpapala mo. Ika'y kalakasan na kagabay ko. Ako'y namamangha sa kabutihan mo. Walang hanggang papuri, alay sa'yo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa. Hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa. Hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo, ako'y di mag-isa. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Sabay-sabay tayong umawit ng ina. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan
pagsamba ay nararapat sa iyo, Diyos. Salamat sa patuloy na biyaya, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy namin inaasam ang iyong presensya. Salamat sa iyo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa iyo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tunay nga, itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon sa araw nito. Oh, Diyos, kailan may di ka nagbago. Kailan may hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako
itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Kami nilikhay lumuluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Hallelujah! Ang lahat ng palakpak ay sa iyo, Panginoon. Tunay kang dakila magpakailanman. Nararapat ang papuri at pagsamba. Isikaw ang iyong pangalan. Hallelujah! Sa iyo lamang, o aming Panginoon. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po sa praise and worship team sa panguna sa atin sa pag-aawitan. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating scripture reading. Inaanyayahan ko po si Kuya Henrik Malang. And for our scripture reading, may I request everyone to stand? For our scripture today, let's open our Bibles in Proverbs chapter 31, verses 25 to 31. Sabi dito, verse 25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praised her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. 31. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Maraming salamat sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Maaari na po tayong umupo. Ngayon naman po ay ihanda na po natin ang ating mga puso't isipan para po sa salita ng Diyos. Tinatawag ko na po si Pastor Vlad Binus. Good morning. Happy Mother's Day po sa mga nanay dyan. Yung mga nanay nyo po ba, binati nyo na ng Happy Mother's Day? Pati doon po sa mga misis natin na lagi sila ang tama. Para po sa inyo yung mensahe ngayong umagang ito sa mga nanay po. Yung binasa kanina, ang ganda eh. Talagang ganun po yung katangian ng isang ina. Amen? Lahat ng alam ko, doon po sa mga anak dyan, naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Mahirap, sabi ko nga, mahirap palang maging isang ina. Kasi, hindi biro magpalaki ng anak. Lalo na, dinadala pa lang ng 9 months. Noon, nung araw, nagtataka ako bakit yung mga nanay, nasasaktan sila kapag sinasagot sila ng pabalang ng kanilang mga anak. Tuwing merong mga bagay na nilabag yung anak, gano'n na lang sila nasasaktan. Kasi po, sila kasi yung nagsakripisyo doon sa atin. Nung nandun pa tayo sa mga tiyan ng nanay natin, 9 months, dinala tayo hanggang sa panganganak. Kaya na-open sila kapag tayo ay sumasagot sa kanila kapag minsan meron silang mga sinabi sa atin. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito dahil ngayong araw na to Panginoon, we celebrate Mother's Day. Salamat po sa mga nanay na walang sawang naririyan para sa amin. Sa kanilang mga anak, ginagabayan at sinamahan, Lord, sa mahabang panahon. Salamat, Panginoon, sa kanila. Alam namin na ang mensahe mo ito ay patungkol sa mga ina ng tahanan. Isang makadiyos na ina na kung saan naranasan namin ang kanilang kalinga. Dalangin ko nga na patuloy mo silang i-bless. Maging ang iyong salita mo sa umagang ito, nawa ito'y magmanifest sa buhay ng bawat isa. Lalo na sa mga kabataan, ito'y maging isang inspirasyon
na someday, pag sila ay dumating na sa panahon ng pagpapamilya, ay makaptured nila yung panahon na ang kanilang mga ina ay sinamahan sila sa kanilang paglaki, Panginoon. At dalangin ko, God, gabayan mo, maging yung lingkod. Tago mo ako sa iyong likuran. Cover us with your holy precious blood. Ikaw ang maging sentro ng aming gawain sa mga oras ito. Salamat po, at anuman ang mga balakid ng dyablo, winawasak namin, we bind all in the name of Jesus. Anuman ang mga spirito, deceiving spirit right now, ang aming mga isipan, mapalayo sa mensahe mo, talian mo nga ito sa pangalan ni Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming tinataas. Wala nang iba. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, doon po sa binasa kanina sa ating scripture sa ating scripture kanina, ay yun po yung pinapakita po doon, pinoportray po doon kung ano yung klase ng isang ina na makadiyos. Pinapakita po dito kasi yung yung longest, yung malalim, yung pangmatagalan na maintindihan po ng mga susunod na henerasyon kung paano po magkaroon ng isang ina na may takot sa Diyos. Amen? At alam niyo po ba, nagsisimula po ang isang maayos na pamayanan, maayos na bayan, isang bansa, nagsusimula po ang pundasyon sa pamilya. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Nagsisimula po yan sa pamilya. Kapag ayos po ang pamilya, maayos po ang lahat. Sabi nga doon sa isang message last time, doon sa school nila, nung graduation nila, ang ganda ng mensahe. Dapat bilang isang pundasyon, tayo sa ating bansa, dapat nagsisimula sa pamilya. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na complement sa isa't isa, hindi competition. Nagkakaroon ng communication, nagkakaroon ng pagkakaunawaan sa isa't isa bilang isang pamilya. Ngayon, bilang isang ina, yun po yung importante na dapat, yung sinabi rito sa Proverbs 31, 25 to 31, actually, pag binasa po natin mula doon sa first verse, sa chapter 31, ang gaganda po ng mga sinabi ron, na hindi lang ito yung mga katangian ng isang ina, godly woman. Yan po ay nagpapakita na kapag ang nanay mo may takot sa Diyos, talagang yung liwanag ng sambahayan ay nandoon po. Lalo na yung mga anak. Pag Sunday pa lang pag ang nanay ay Kristiyano yan, asahan mo na ang mga anak dadalhin sa church yan. During our time, ang church noon dyan pa sa St. Francis, hindi pa po develop noon ng Ortigas. Diyan noon ang gawain ng ministry noon sa may St. Francis. Kami yung kauna-unahang nag-rent dyan. Wala pa yung ibang mga churches. Nag-rent kami dyan noon. Maliliit pa kami. Sasakay kami ng Pasig, ng EDSA Show Boulevard. At bababa kami kasi may ikot noon yung jeep dyan. Bababa ka doon sa may along Ortigas. Dinadala kami ng nanay namin doon para mag-church. Kasi alam nyo, bilang isang makadiyos na nanay o godly woman, mother, wala siyang ibang iisipin kundi ang impluwensyahan niya ang kanyang mga anak na dalhin sa Panginoon. Amen? Yun po ang role ng nanay kasi siya yung light Kaya ngayon pong araw na to, sineselebrate natin yung Mother's Day. Iyan po ay napaka-special. Gawin nating special. Kaya nga kanina, tinanong ko kung binati nyo na yung nanay nyo. Alam nyo, yung i-greet nyo lang yung nanay nyo kahit wala kayong bigay na chocolate, napakalaking parang nilalamutak yung kanyang puso. Dahil ganun po natin sila pinapahalagaan, binibigyan ng oras, binibigyan natin ng ina-appreciate natin yung lahat ng ginawa nila sa atin mula nung tayo po ay ipinanganak. Kasi po ngayon sa panahon natin, importante na malaman natin yung mahalagang role ng isang ina. Kasi minsan nasa-set aside lalo na sa mga kabataan ngayon. Kapag meron tayong hiniling sa nanay natin at hindi na ibigay, na-open tayo, nagtatampo tayo sa nanay natin. Sa panahon din po natin ngayon, minsan parang nasa-set aside sila. Lalo na ngayon, ang dami ng mga sikat na mga artista, celebrity, yung mga K-pop, P-pop, sumisikat ngayon. Minsan yung ating atensyon nandoon, mas nakikita natin. Pero alam nyo po mga kapatid, first and foremost, sa atin palang tahanan, sa pamilya natin, dapat na-appreciate natin, dapat binibigyan natin sila ng
ng appreciation. Higit sa lahat, kasi dapat po natin silang hangaan at bigyan natin sila ng papuri. Bigyan naman natin ng palakpak yung mga nanay. The best mom ever. Lagi nating makikita yan. Hindi lang sa social media. Hindi man tayo showy. Pero inilalarawan po rito ng Diyos sa passage na to, yung pagiging isang ina na may takot sa Diyos. Kaya nga nabanggit ko kanina, kapag may takot po sa Diyos ang nanay mo, lahat po ng sambahayan ay magiging maliwanag, paliliwanagin siya. Kaya po ang simbolo ng isang ina ay ilaw. Kasi siya po yung tatanglaw sa kanyang mga anak. Ako po, natuto akong magbasa. Ang nagturo sa akin magbasa, nanay ko. Pero nalaman ko later on, dati, yung nanay ko pala, hindi man pala nakatungtong ng high school. Pero marunong magbasa. Natuto naman ako magbasa. Bago kami noon babiyahe, nasa Pineda pa kami nakatira, pupunta kami ng Napico, tuturuan muna ako magbasa. Siguro mga 1 hour, 1.5 hour bago kami umalis. Yun po yung mga treasure. Yung nanay kasi matyaga magturo. Yung tatay minsan, minado ako dun. Pag tatay minsan, ewan ko lang kung paano set up. Pero alam nyo, ang nanay talaga matyaga. Lalo na po, ang paglalarawan sa kanya dito sa Proverbs ay isa pong inang makapangyarihan at maimpluwensya. Amen? Ang nanay po ba ninyo, na-impluwensyaan kayo? Diba? Lalo na sa mga pagbabae yung anak niya, i-impluwensyahan ka manamit ng tama ng nanay mo. Kasi yun ang dapat At ganun din sa mga lalaki. Tuturuan ka ng nanay mo kung paano tama, paano yung tamang pakikipag-usap. Ano ba yung unang natutuwa natin sa ating mga nanay? Di ba yung paggamit ng po at anak pag nasa school ka, wag mong kakalimutan magpo at opo. Kaya pinapakain tayo lagi ng upo. Kasi para dito natin makalimutan yun. Yun po yung importante. At ang mga nanay po, tahimik lang. Tahimik nga ba ang mga nanay? Kasi ang paglalarawan dyan, tahimik po siya. Pero kapag siya po ay kumikilos, malawak po yung nagagawa niya sa tahanan. May epekto po, may impact yung ginagawa niya sa tahanan. Dahil po dun sa kanyang influensya, ayun po ay lifetime. Amen? Lifetime po ang ibinibigay sa atin ng ating mga nanay. Una po dito, number 1, the godly mother has a strong faith. Sabi po sa verse 25, ang makadiyos na ina ay may matibay na pananampalataya. Amen? Number 1 yan. Ako, witness ko yan sa aming lang pamilya. Kahit wala nang laman yung banga, yung lagayan ng bigas, meron pa rin. Kasi may faith yung nanay. Magtataka kayo mga anak. Magtataka tayo kasi sila, bakit kahit na yung nanay hirap humingi ka ng baon, laging meron, may naibibigay. Hindi nyo ba yung minsan bakit kaya minsan alam nyo, nung araw may classmate ako, sabi niya sa akin, yung nanay ko laging may pera. Kasi pag humingi ako ng baon, binibigyan daw siya. Pero later on, nung nagkaroon ng mga meeting, siyempre pupunta yung parents ko, kukunin yung mga card, ganyan. Nalaman din niya na yung nanay pala niya, ginagawan lang siya ng paraan. Pero hindi alam ng anak. Ganun po ang nanay hindi naman sasabihin sa anak yan. Kasi ini-impluwensyahan kanyang, ini-encourage kanya na magpatuloy ka sa pag-aaral mo. Kaya po, bilang isang ina na may takot sa Diyos, ito yung tanong dito bakit kaya hindi sila natatakot? Kahit na nasa bingit na yung budget, hindi natatakot yung nanay May kumpiyansa. Bakit kaya? Kasi po, naniniwala sila at kilala nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Hindi po sila isisiro ng Lord. At alam nila na hawak ng Diyos ang kanilang buhay. Amen? Hawak po ng Diyos. Kaya kalmado lang ang mga nanay. Although, natanong ko kanina, may mga nanay na may ingay. Pero deep inside, ginagawa niya ng paraan para lang po for the sake of his family. Kailangan niyang gawin yun. Dahil po, nagmamahal ang isang ina. Ano po ba rito ang binibigyan diin dito sa magkaroon ng isang matibay na pananampalataya ang isang ina? Dahil po kasi, tandaan nyo, ang nanay, ang pananampalataya po, ayan po yung nagbibigay ng pundasyon sa isang ina.
Diyan po siya humuhugot. Minsan ang nanay natin, malungkot yan. May dinadala. Pero, dahil may pananampalataya sila, nag-stick sila doon. Iniiyak na lang nila sa Lord. Kaya mapapansin nyo yung mga nanay, mahilig mag-pray. Laging nasa prayer meeting, intercessory prayer, nandun sila. Sa atin nga pong distrito, ang pinakamarami women. Bakit? Kasi po, sila talaga ay madali pagdating sa mga gatherings. Kasi yung kanilang pundasyon, doon sila humuhugot sa pananampalataya nila. Importante po yun dahil ang nagbibigay lakas po sa isang tahanan ay pananampalataya ng isang ina. Kapag ang isang ina po ay may isang matibay na pananampalataya, nagiging matatag din po yung pamilya niya. Nagiging strong yung family dahil po doon sa faith. Kaya yung mga nanay natin, i-congrats natin. Congrats po, Nay, Ma, Mami, Mamita, congrats po kasi talagang naitawid nyo kami. Alam nyo, kapag po may mga gumagraduate ng college, bilib po ako dun sa mga magulang nila. Lalo na dun sa nanay. Kasi sabi ko nga minsan, congrats po, nakatawid na kayo sa dagat. Natawid nyo na. Nakapunta na kayo sa kabila. Kasi napagtapos nyo na yung mga anak nyo. Hindi po kasi biro maging nanay. Kasi ang nanay, budget officer. Ang tatay, taga-kayod lang. Ang simbolo nga niyan nasa palayan lagi ang tatay. Pag uwi, pupunta dun sa tahanan, ibibigay yung kinita sa maghapon. Yun naman po yung totoo. Minsan, yung mga tatay, ba't ito na yung ulam? Nag-demand pa. Magkano pa pinigay mo? Minsan may mga ganun tanong. Pero dahil po, may matatag na pananampalataya ang isang ina, ito po yung importanteng mangyayari na yung pananampalataya sa ngayon ng mga nanay natin na someday, ito pong mga next generation natin na magpapamilya rin yan, sila naman po yung mag-i-encourage na sila po yung magiging salamin na ang pananampalataya po ng mga previous nating mga mami ay makaptured nitong ating mga young generation. Pangalawa po, the godly mother has deep wisdom. May malalim pong, kaya po magaling mag-budget. Palagi silang tama. Di ba? Palaging tama ang mga misis. Alam nyo, merong nag-viral na isang, meron namang road rage. Ngayon, masaya yung mga motoristang kalalakihan. Sa wakas, naging mali din ng mga babae. Nagkamali din sila. Kasi for the longest time daw, lagi na lang tama ang babae. Sabi dito sa verse 26, ang makadiyos na ina ay may malalim na karunungan. May malalim. Kaya nga, meron siyang pundasyon, yung faith, meron pa siyang, smart pa siya pagdating sa pagpapamilya. Kapag siya po ay nagsasalita, hindi lang yun yung basta sinabi ng nanay. Basta-basta lang niya, iniisip niya yun. Bago niya pakawalan sa bibig niya, lalo na pag sa pagpapakawala ng budget, iniisip niya muna yon kung sushoot ba ng buong buwan. Kagaya nga sa amin, kami, ang mga hilig namin magagastos. Kaya minsan ang mister nagtatago para hindi mabuking ni misis. May bago ka na naman. Kagaya nung isang araw, yung anak ko nag-marites. Wala naman akong binili. Napagbintangan ako, may binili na naman yan, mama. Sabi ko, wala akong binibili ha. Kahit pumunta ka, mag-audit ka doon sa kwarto, wala. Yan pa rin yan, as is. Ang makadiyos po na kababaihan, binibigyan po yan ng knowledge ng Lord. Kaya hindi yan, iniisip niya, yung pananalita niyan may laman. At lagi pong may pag-ibig. Kaya minsan pinapagalitan tayo ng nanay natin, pero because of love, mahal ka ng nanay mo Wala naman pong nanay na gusto kang yung anak niya mapariwara, mapasama. Wala pong ganun. Ang nanay makikipag-away pa sa school yan kapag inapi yung anak nila. Inapi niyo yung anak ko. Inuuli yung anak ko. Diba? Pagtatanggol ka. Dati nga, sino yung nakaranas na ayaw pag hinatid na sa school, umiiyak na hindi makita yung hinahanap yung nanay, iiyak na. Kasi first time mo sa school, wala ka. Kasi, ito tingnan nyo sa atin bakit kaya yung nanay lagi yung pag nawala yung mama, pag umiyak, mama, pag umiyak, mama, bihira yung papa Laging mama. Kaya po, ang nanay natin, minsan,
nagagalit na yan, mabilis silang magalit, pero mamaya-maya kakalma na. Sabi nga doon kanina, kalmado. Kalmado lang sila. Hindi sila yung bigla na lang silang meron silang sinabi, iniisip muna nila yan. Kaya ang tahanan, nagkakaroon po yan ng kapayapaan. Nagbibigay siya ng kapayapaan. Merong siyang, siya yung malabo minsan yung argue, nagkakaroon ng argue yung mga anak, siya po yung nagbibigay linaw. Dahil yung nanay, teka muna, ano bang problema? Siya yung umaawat. Ay, yung tatay, PRO lang yun eh. Ano ba yan? Tama na yan. Ganun lang si tatay eh. Pero madalas mamalo yung nanay, di ba? Walis ting-ting pa nga eh. Pagka anong mahawakan, ipapalo sa'yo nung nanay mo, di ba? Pag makulit ka talaga. Ano po ba rito ang sinasabi dyan? Ano po ang pinupunto sa atin? Ano po ang point ng pagiging ng wisdom ng isang na binigay ng Diyos sa ating mga ina? Ayon po kasi sa pamamagitan po ng pananalita ng ating mga nanay, mga ina, ayan po yung nagbibigay gabay sa ating mga anak. Amen? Yan yung nagbibigay ng gabay. Kasi kung di sila, kaya po ang nanay, likas na po yung masalita. Ano na pa yan? Nandyan na naman kayo. Tanghali na. Di pa kayo nakapagligpit ng ganun. Kasi doon ka kinokorek eh. Kinokorek tayo ng ating mga nanay. Kasi nga, yung pananalita nilang yon, nanggagaling sa Lord yung wisdom. Kasi kailangan na masasabihin, wag pa kainin yung tamad. Yung nanay natin, masipag magbasa ng Bible. Masipag pa nga, sa totoo lang, yung mga nanay, may mga time sila magbasa talaga ng Bible. Yung tatay, wala eh. Laging busy yung tatay. Totoo naman po yan. Aminado yung mga kalalakihan dyan. Ang nanay, may time. Ito mapapansin nyo, ang galing nila mag-time management. Ang daming gawaing bahay, papasok pa may mga gawa, may trabaho, ganyan. May time pa rin, nako-compress nila sa maghapon kasi ganun sila binigyan ng wisdom ng Lord. Marunong silang magsalita na yung karunungan na yun ang gagaling sa Lord. Tsaka malakas po silang maka-encourage lalo na sa kanilang mga anak. Pag may mga sinabi sila, pinaniniwalaan ng mga anak. Pag sinabi ng nanay mo, gwapo ka, gwapo nga daw. Sabi ng nanay ko, gwapo daw ako. Pangahawakan mo yun habang buhay. Di ba? Walang pangit. Sabi ng nanay ko, pogi ako. Di ba? Pag sinabi ng nanay mo, naniniwala ka. Pag sinabi ng nanay mo, maganda ako. Sabi ng nanay ko, maganda daw ako eh. Di ba? Naniniwala tayo doon. Kasi ang nanay, kailangan, kaya sa binigyan ng wisdom ng Lord, para po yung next generation, ma-impluensyahan, maituloy kung ano po yung previous na nangyayari ngayon sa mga nanay. Pangatlo po, a godly mother is a faithful servant at home. Nabanggit ko nga kanina, ang mga nanay natin, talagang galit sa trabaho yan. Maaga gumising. Pinaka-late na po ng nanay magising, 6 a.m. Pero may iba dyan, 3 a.m. gising na, 4 a.m., 5 a.m. gising na. Anong ginagawa? Nagluluto na ng breakfast. Nagluluto na ng pagkain para sa mga anak nila. Sabi po dito sa verse 27, ang makadiyos na ina ay tapat na lingkod ng tahanan. Talagang tunay na tapat. Palakpakan naman natin yung ating mga servant ma'am. Saludo po kami sa mga nanay. Wala po kaming masabi. Kasi perfect sila magluto ng itlog, yung sunny side up. Maglaga ng itlog, perfect. Sige nga, ako nga, hindi ako perfect magprito ng itlog. Hindi ko talaga pag-angat kong gano'n, sabog yung puli. Ano ba, bakit yung mga nanay, expert talaga magluto? Pagpapakulo nga lang ng tubig, nagkakamali pa tayo eh. Pero sila, talagang sa bahay, napakalinis. Alam kung nagalaw yung kusina, na iba yung arrangement ng sandok. Hindi nyo binalik yung sandok dyan. Napaka well organized. Bakit po? Kasi sila po ay masipag. Binabantayan nila yung kanilang sambahayan. Gumagawa sila ng mga gawaing bahay at ginagawa po nila yun ng may pagmamahal. At binomonitor din nila yung kanilang mga anak, yung kanilang asawa, lalo na yung mga asawang minsan, alam mo na, saan ka na? Minomonitor tayo, di ba? Saan ka na? Wala ka pa. 12 na, wala ka pa. Ganun po ang ng nanay. Minomonitor yung mga anak. Anak, bakit wala ka pa? Dapat 6 p.m. nandito ka na sa bahay. May mga ganun. Kasi
ang role ng nanay ay magmasid. At ang pinakamaganda pang role ng nanay, siya po yung tagapanalangin sa ating mga tahanan. Prayerful. Kaya nga meron silang faith at sila po ay smart dahil doon po sila humuhugot sa prayer. Wala silang sawang mananalangin. Sa amin nga, we're blessed kasi yung aming nanay talagang napaka-intense pagdating sa prayer. Yung ibig nga si tatay, sabi niya, nandun, sarado na naman yung kwarto. Nagpe-pray yun. Sabi ko, piyaan mo lang, tay. Maganda nga yun eh. At least, hindi ka man lagi nasa church, may nagpe-pray para sa iyo. Amen? Kaya po, importante po dyan na sa atin, yung ating mga ina, talagang sila po yung binigyan ng Lord ng heart ng servant. Kasi sa bawat po sulok ng ating tahanan, mapa physically o spiritually, nandoon sila. Sila po yung tagapayo sa atin. Kapag nalilihis ang natin, pinagsisilbihan pa rin tayo ng mga anak na. Tandaan nyo po, alam nyo na to, ang mga nanay, hindi kayang itiisin ng anak eh. Yung mga anak, kayang tiisin yung nanay nila. Hindi kikibuin. Siya na nga yung mali, hindi pa siya nangingibu ng nanay. Tapos yung nanay, walang gagawin, kundi i-approach pa rin yung anak niya. Ganun po yung nanay, ganun po ang puso ng isang ina kung paano po siya mag-serve sa kanyang pamilya. Kaya ang impluwensya po ng isang ina na maka-Diyos ay siya po ay nagpapakita ng kasipagan. At the same time, tinitignan niya rin po, binomonitor niya ang sambahayan para ma-maintain po yung disiplina. Amen? Naniniwala ba tayo na kaya nandyan ang ating nanay? Aside kay tatay, meron lagi naman kasing kasama ng mga anak nanay eh. Ang tatay kasi nagtatrabaho. Masyadong busy sa mga business transaction and everything. Kaya ang nanay, sa ating tradisyong sa mga Pilipino, ang nanay talaga, sabi nga housewife, nasa tahanan. Kaya napaka-blessed natin kung meron po tayong ina na nandiyan palagi, nagsiserve, handang mag-serve through thick and thin. Pangapat po, the godly mother is an inspiration of praise. Amen? Naniniwala ba tayo na every time may ginagawa ang ating mga nanay, tayo inspired tayo sa kanila? Yun nga lang pagtahi ng butas mong short eh. Butas mong underwear, sinanay pa yun. Diba? I'm sure meron dyan, magaling magburda. Ilalagay yung pangalan mo kasi bawa kambal kayo. Alam yung pangalan, eto kay may burda eh. Nagkapalit, may burda yan, hindi kayo magkakapalitan dyan. Gaganon yung nanay eh. Magaling dumiskarte yung nanay. Kaya po, bilang isang mga anak, paano tayo mag-respond sa kanila? Paano natin, sabi ko nga kanina, paano natin i-appreciate yung ginagawa ng nanay? Sabi dito sa verse 28 to 29, pinupuri siya ng kanyang mga anak at ganun din ang kanyang asawa. Kailangan, mga anak, tayong mga anak, i-appreciate natin yung nanay. Ako minsan, binibiro ko lang yung nanay ko pag nagluto. Bego, nay, para akong sumisid Pag-igop ng sabaw. Parang nakainom ng tubig sa laiya. Pero ang totoo po doon, binibiro ko lang. Siyempre kainin mo yun. Luto ng nanay mo yun eh. Laging masarap yung luto ng nanay natin. Ang nanay ko nagluto niyan. Ibig sabihin, ini-appreciate natin siya. Bagin tayo, yung mga tatay. Appreciate mo yung ginagawa ng misis mo bilang ina. Mahirap maging nanay din eh. Kasi nga sila yung bounce back sa gastos, sa mga problema na kinakaharap. Papaano makipag-usap, sila po yun eh. Misa kasi si mister, pagka-usapang budget, medyo lumiliis eh. Ikaw na bahala dyan, basta binigay ko na yung 5,000 sa'yo. Akala mo, laki ng binigay, 5,000 lang, kulang pa yun. May mga ganon. Kaya po, pinupuri talaga siya ng mga anak. Kasi ang isa pong ina na tapat sa Diyos, hindi niya na kailangang i-broadcast yun. Sasabihan, ako ay godly mother, woman. Hindi niya na kailangan. Bakit po? Kasi nakikita na yun. Nakikita na. Nakikita na ng iba. Nakikita na ng mga pamilya niya na yung nanay ko, ito. Nagre-reflect. Nagre-reflect na agad. Hindi niya na kailangan i-broadcast yun. Makikita talaga.
Pati ng asawa. Pagising mo sa umaga, yung kape, handa na. Meron ng sunny side up. Sarap. May iba nga, may breakfast in bed. Meron ba nun dito? Parang sa condo lang ata yun. Nasa Napiko tayo eh. Kaya po, we are blessed. Blessed ka, you are blessed. Kapag meron ka pong nanay, kailangan i-appreciate po namin yan. I-appreciate natin. At dapat tayong mga asawa, mag-bounce back tayo. Magpasalamat naman tayo ng taos puso. Mami, Ma, salamat sa niregalo mo Di ba? Minsan patampo-tampo pa si Mister tapos yung pala sinupresa ni Mrs. Salamat Yung pag-oo lang ng Mrs. natin, mahalaga na yun Wag may bibilin tayo. Pagka mo na yung budget officer, game na. May message mo na yung kausap mo. O tol, meet up na tayo kasi pumayag na Mrs. ko. Laging nandun kasi kailangan i-appreciate natin. Ang point po nito, yung pagbibigay natin ng papuri sa ating ina ay part po ng pamilya yan. Yan po yung isang buhay na pinapakita sa atin yung integrity ng isang nanay. Pinapakita dyan yung integrity na every time na nandyan sila, nandyan ang ating nanay, na-appreciate natin lahat ng ginagawa nila para sa atin. Na kailangan, ano man ang bibigay ng nanay natin, appreciate mo. Huwag na nang puro reklamo. Wala ka nang ginawa, nagre-reklamo ka pa sa nanay mo. Alam mo yung sa social media na kumakalat na yung anak uuwi na lang, Ma, anong ulam? Pagpasok pa lang sa pinto, parang siga boss Nay, ba't ganito? Walang sinaing. Ganun pa Pero, kasi yung kabataan daw noon, hindi ganun. Daw ngayong generation, ganun na. Kaya kailangan, ang mga nanay, itong nangyayari ngayon sa kanila, yung tinitreat natin sila, special, hindi lang po pag Mother's Day, idugtungan natin, lalo na yung mga young generation, sa next generation, na may maintain po yun, yung pagpapakita sa ating mga nanay. Kasi po ang nanay natin, walang kaparehas yan. Walang papalit dyan, nag-iisa lang yan. Kaya we are blessed, you are blessed, brothers and sister, kapag po meron tayong nanay. Kasi ngayon nakakasama nyo pa. Kaya i-treasure nyo yung moment. Pagka minsan nagpasama sa'yo, samahan mo. Pag minsan may kailangan, gawin mo. Kasi yun yung yun na lang yung time na ma-appreciate nyo yung isa't isa. Magkaroon kayo ng bonding. Kasi minsan, sa ating mga anak, tayo pa yung ma-pride. Hindi natin minsan nakikita yung sakripisyo ng nanay natin. Basta magbigay lang tayo 1.5. Yan yung 1.5, alis na ako. Wala nang communication. Wala nang compliment. Dapat nagko-compliment pa rin tayo sa mga nanay natin. Lalo na yung asawa, may kumikis pa ba rito sa misis bago umalis? Ako, hindi ko na ginagaya yun kasi maghubad ka pa ng helmet Pero tingin ko yung gumagawa na lang nun, hindi ko naman Pero maganda kahit wala na lang nakakakita. Na-appreciate si Mrs. Ma, thank you. Happy Mother's Day. Nay, ikis mo pa rin. Nung baby ka nga, lagi kang kinikis ng nanay mo. Ngayon, ikaw naman ang kikis. Sa pisngi, kaya sa noo. Amen? Kaya po, importante na sa isang nanay, godly woman, godly mother, siya po ay talagang ang kanyang influence sa tahanan ay napapas, lalo na kung may mga anak na babae yan, sa mga anak na lalaki, nakikita yung pagiging ina. And someday, magiging kwento yon na yung nanay ko, yung nanay namin ganito. Kahit na maraming beses ako nagkamali, kagaya ng isang prodigal son, nandoon pa rin siya. I-appreciate po natin. Dapat po yung purihin natin ng nanay natin. Aside we praised our Lord, bigyan natin din ng parangal yung ating ina. Hindi lang sa anumang bagay, material thing, maging sa ating puso. Nandoon, nananatili po yung mga nanay natin. Panglima po, lastly, the godly mother is cherished by God. Verse 30 to 31. Ang kagandahan ay lumilipas, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay karapat-dapat papurihan. Kaya po, ganun kalapit ang mga kababaihan, ang mga nanay sa Diyos. Kasi kinakalugdan sila dahil ganito yung kanilang
pag-portray sa kanilang pamilya. Pero kung hindi naman po lahat ng mga magulang, sabi nga nila, ang nanay, being a mother is like a glue, sabing ganun. Na hindi mo man lagi siyang nakikita, pero sinisikap niyang buo yung pamilya. Ganun na. Kasi iba-iba po ang approach ng nanay, ng mga ating mga magulang. Pero ang bottom line, sila po ay kinalugdan ng Diyos. Yung mga ating ina na mga gumagawa po ng mga bagay para sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. Kaya po ang bawat isa, ang ating community, and even sa buong mundo, hinahangaan po yan. Hinahangaan nila yung panlabas at kung ano man yung kalooban, hindi lang sa panlabas, kundi yung kalooban ng mga nanay. Meron ngang marami tayong makikita, mga NGO, sinusulong nila yung pagiging, lalo na yung mga single mom. Nagkaroon ng issue nitong nakaraan lang tungkol sa single mom, alam nyo na yun. Nakabawi na yung mga single mom doon. Kasi ginagawa nila minsan katatawanan yun, pero mahirap po na maging single mom. Ikaw lahat. Ikaw na tatay, ikaw pa nanay. Kaya po, bilang pong isang ina, kailangan ang Diyos po, ang Lord po kasi, ang Diyos, hinahangaan niya po yung mga ina na may ganong puso. Hinahangaan niya po na ang isang ina ay may takot sa Kanya. May takot sa Diyos. At yun ay isang priceless. Wala pong halaga yun. Hindi kumbaga, walang makaihigit doon. Hindi siya mabibili. Pag sinabi kasing priceless, walang makaihigit doon. Yun ay walang katumbas ang pagiging isang ina po. Kaya po, someday bibigyan sila ng gantimpala ng ating Panginoon. Kasi nakikita yung kanilang pagsusumikap sa kanilang tahanan. Kaya po, ang impluwensya po ng isang godly mother, godly woman, ay nagbibigay po ito ito po ay may kapangyarihan sa ating mga tahanan. Kasi yung ating miyembro ng pamilya ay nadadala sa Panginoon, nagiging lumiliwanag ang sambahayan, na ipapakita na ang pinaka-root of everything ay yung pagkatakot sa Diyos. Kaya yung mga nanay natin sasabihin yan, o anak, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Matakot ka sa gagawin ng Lord. Minsan nagkakamali ang anak, matakot ka, lumapit ka kay Lord. Laging pinapaalala na ganun. Kasi po, ang mga dapat laging matanim sa ating mga puso, sa ating mga anak, sa ating tayong mga asawa, matanim po sa ating puso na sila po ay ang ating mga nanay ay kinakailangan hindi natin sila makalimutan. Kaya nga po yung ibang mga nabanggit ko kanina, you are blessed kapag buhay pa yung nanay mo, yung nakakasama mo pa. Kasi someday kapag kinuha na ng Lord, natapos na yung kanyang mission sa earth, alaala na lang siya. Na sana, hindi mawawala dun sa ating mga puso. Kasi, tandaan po natin, ang magulang po natin ay nag-iisa lang. Kaya po, bilang isang mga asawa, mga anak, kailangan po, tayo man ay, meron tayong single mom, kung meron kang single mom na nanay, ang importante po dyan ay bigyan natin sila ng halaga. Every single day, bigyan natin ng halaga yung ating mga nanay. At lagi natin silang i-appreciate. At lagi natin sasabihin, iparamdam din sa kanila yung pagmamahal. Kasi yun po yung importante. Nabanggit ko kanina, para po ang isang community, isang pamayanan umayos, ang bansa, kailangan po may maayos na pamilya. May maayos na pundasyon yung ating pamilya. Yung sa atin pong ginagalawan ngayon, kailangan meron talagang ina na makadiyos na kung saan yung kanilang mga anak ay ginagabayan nila sa tamang landasin. Kaya dito po sa Kawikaan chapter 31, ayan po ay para po sa ating mga ina ng tahanan.
Kapag kayo po ay nagre-reflect, pwede nyo po yung basahin. Yan po ay encouragement. Yan po ay isang pasasalamat para po sa ating mga nanay. Kaya, alam nyo, doon sa mga youth, pwede kayong gumawa, yung mga magaling dyan, yung mga ma-art, gawa kayo ng ng parang, nung kasi panahon namin, uso yan yung may drawing, tapos may mga sulat na ganon, tapos regalo nyo sa nanay nyo. Pili kayo ng isang passage dito sa Proverbs 31. Ang ganda ibigay po dun sa ating magulang kasi ilalagay sa bahay, sa kwarto niya. Nakikita ng nanay natin na every time nababasa niya yun, bigay ng anak ko yan. Ngayon kasi, iba na kasi ang nireregalo, pero wala namang problema doon as long as galing po sa ating puso. Meron po akong ginawa dyang isang ginawa kong pag-appreciate po sa ating mga, nababasa niyo po ba? Pag-appreciate po sa ating mga nanay. Sa ating pong mga nanay dyan, sa nanay ko, sa mga nanay nyo, di ba? Sabi po dyan, pag-aalagang walang katulad, pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, pangunawa na hindi nasusukat, sakripisyong walang kapantay. Katulad ng isang ilaw, ang liwanag mo ay tumatanglaw sa madilim na daan. Walang pwedeng pumalit dahil nag-iisa ka lang. Dahil natatangi ka sa binigay ng may kapal. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Palakpakan naman po natin si Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa salita mo. Lord, nagpapasalamat po kami sa aming mga nanay, sa aming mga asawa, maging doon sa mga kabataan dito na sila ay may mga nanay. Lord, na-appreciate namin lahat ng ginawa nila sa amin mula nang kami ay isinilang sa mundong ito, kasama namin yung aming nanay. Salamat po sa kanila dahil sila po ay isang regalo na walang kapalit. Wala silang kapareho, nag-iisa lang sila. Salamat po dahil binigyan mo kami ng magulang na handang makinig sa amin. Na kahit na nagkakamali kami, lagi nila kaming pinapatawad. Minsan, dumarating yung time na yung aming ulo nagiging matigas, hindi na kami nakikinig sa kanila, pero yung nanay namin nananatili pa rin makinig sa amin. Sila ay may willingness pa rin makinig. At the same time, kami ay pinapatawad dahil po sa pagmamahal nila sa amin. Lord, salamat. Dalangin ko nga pagpalain mo ang lahat ng mga magulang, mga ina ng tahanan na nandito ngayon. Lord, bless them. Guide them, Lord. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, God. Bigyan mo sila, Panginoon, ng lakas para tindigan, Panginoon, ang pagiging ilawan sa kanilang tahanan. Lord, kung ibang mga kananayan dito ay may karamdaman, nakakaranas sila ng mga pain sa kanilang puso, spiritually, physically, Panginoon, mentally, Lord, gabayan mo sila, God. Ibigay mo, Panginoon, kung ano yung desire ng puso nila, Panginoon. Lagi sa kanilang pamilya, sa kanilang mga asawa, kanilang mga anak. Lord, we pray na sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, ay nandoon, samahan mo nga sila, God, sa mga problema, sa mga pagkakataon, Lord, na sila ay nalulungkot, wala sila masabihan ng problema. Lord, we pray na i-comfort mo sila at all the time, God, sa lahat ng mga iniisip nila, Panginoon, samahan mo sila, Panginoon, sa kanilang ginagawa araw-araw, sa paglilingkod, sa pagsiserve sa kanilang pamilya. Salamat, Panginoon. Bless them, God. Ikaw ang magpala. Pagpalain mo pa, Panginoon, siksik, liglig at umaapaw ang aming mga nanay. All the mothers, God, lahat ng mga magulang, God, sa panahong ito ay patuloy mong pagpalain, God. Pinupuri ka namin. We honor you. In Jesus' name we pray. May palakpakan po natin si Lord. Salamat po, Pastor Vlad, sa napakagandang mensahe na ibinahagi mo sa amin. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating offertory. Ihanda po natin ang ating mga puso. Tinatawag ko na po si Ate Annalyn Domdom. Magandang umaga po sa ating lahat at Happy Mother's Day po sa ating mga kababaihan. Samahan niyo po ako sa ating tithes and love offering sa verse po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang sabi po dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Praise God, maaari na po tayong magkaloob.
giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your... Praise God, hallelujah. Samahan niyo po akong ipanalangin ang ating mga kaloob. Praise God, hallelujah. Panginoon, lubos po kaming nagpapasalamat sa mga biyaya, sa mga kaloob na nasa aming harapan ngayong araw na ito, O God. Salamat po sa mga kamay na patuloy niyo pong ginagamit, O God, upang maging bahagi sa ministeryong ito. Dalangin ko po, Panginoon, na sa mga lingkod po ninyo, na i-bless niyo po ang kanilang mga hanap buhay, i-bless niyo po ang kanilang mga negosyo, anuman po ang kanilang mga source of income, Panginoon, i-bless niyo po ito. Nang sa gayon, Panginoon, maging bahagi po sila na ikalalago po ng inyong iglesia, O God. Salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo po kaming tinuturuan na magkaroon po ng ibahagi ang anuman ang meron kami, Panginoon, na nagbumula po sa inyo, God. Tunay nga, Panginoon, na kayo po ang aming provider. Salamat sa bawat araw, Panginoon, napapagtagumpayan po namin ang aming mga pangangailangan. Ito po ay dahil po sa inyong tulong, O God, sa inyong pong biyaya. At patuloy niyo po kaming tinuturuan na kami po'y maniwala at manampalataya po sa kaya po ninyong gawin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mga talento na patuloy niyo pong binibigay sa inyong mga lingkod at sa mga kaloob na ito, O God, na marami pa po kaming maabot ng inyong salita. Nawa, Panginoon, magamit po ito upang i-improve, Panginoon, ang inyong ministeryo. Muli, Panginoon, tinataas at dinadakila po namin ang inyong pangalan. Pagpalain niyo po ang inyong mga lingkod na patuloy niyo pong ginagamit, O God, at patuloy pa pong gagamitin. Muli, binabalik po namin sa inyo, Panginoon, ang mataas na kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. Happy Mother's Day. Pwede po ba lumapit ang ating mga youth para ibigay sa kanilang konting token? Mga youth, lapit po sa stage at tinatawag ko po si Micaela. A mother is a woman like no others. Noong maliit pa tayo, our mother are everything to us. We felt nothing but love and support from them. They help us to be more independent even now in our teenage days. Words cannot express our love and appreciation for everything a mother have done for us. My mother is not just a mother to me. She's my best friend and sometimes my frenemy. But she helped me through all my struggles and I am so grateful to have her in my life. To all moms out there, Happy Mother's Day. Thank you for all your sacrifices, no matter how small or big it is. In our stages of life, young or adult, our mother's love is unconditional. Ayan, muli binabati po namin kayo ng Happy Mother's Day. Announcement and acknowledgement. Maraming salamat po sa mga tumayo sa harap. Pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Sa ating MC, yours truly, scripture reading, Kuya Henrik Malang,
call to offering, Ati Annalyn Domdom, and ang our speaker, Pastor Vlad Venus. And para naman sa tumayo dito sa Praise and Worship team, song leader Ate Monica Fernandez, backup Ate Leisure Galito and Ate Micaela Eviota and Pastor Rafi Malang, guitarist Henrik Malang, bassist Rovic Malang, keyboardist Jermaine Taton, drummer Jasper Taton. And ang nag-devotion po sa atin kanina, si Ate Jenny Rose Vasquez. And for other activities, prayer meeting, every Wednesday at 8 o'clock p.m. Youth Connect, every Saturday at 4 o'clock p.m. And Sunday school every Sunday at 3 o'clock p.m. And ang nag-sponsor po ng Children Ministry last Sunday is ang Taton Family. Maraming salamat po sa patuloy ng pagsuporta sa ating Children Ministry. Pagpalain pa po kayo ng ating Panginoon. And ang mag-sponsor po this Sunday is Galito Family. And ang ating Don't Watch every Saturday at 5:30 a.m. And other announcement, cleaners. Ang naglinis po kahapon is Young Pro, and ang next cleaners is Men's po, and sa May 24 Youth and May 31 Youth and Young Pro. Maraming salamat po. At ang ating DVBS sa May 22 to 24. Patuloy niyo po suportahan ng ating DVBS. And other announcement po. And meron po palang meeting mamaya ang mga teachers and volunteers after ng service. Maraming salamat po. Meron lang din akong isi-share sa mga nanay natin. Actually, hindi sa akin to. Kung kilala nyo si Bishop Anacleto Lobarbio, kung nakikinig po kayo sa DCAS, lagi po siyang may programa noon nung medyo bata-bata pa siya. Pero ngayon kasi ay medyo may edad na siya at ilang beses na siya na-stroke kaya hindi na siya nakakapag doon sa DCAS. No? Ito po yung ginawa niya patungkol sa mga nanay. No? Wonderful working women. No? WOW. No? WOW stands for women. Lalaki ang iyong pinagmulan. Hinugot ka sa tagiliran mula sa kaliwang tadyang. Di tulad ni Adang alikabok ang pinagkunan. Wow, kayong mga Eva, tao ang inyong pinanggalingan. Working women kayo sa loob at labas ng tahanan. Nagsisilbing ilaw, tanglaw, upang tao maliwanagan. Kumbaga sa kandila, napupundi paminsan-minsan o kadalasan. Subalit, maaring muling sindihan ng Diyos nating mahal. O stands for, kayong mga babae ay ganyan. Kailangang bantayan ng dakilang Diyos na buhay habang kayo'y naririyan. Di dapat na mapundi sa problema ng iyong buhay, kundi dapat manatiling nagliliwanag sa gabi at araw. W, wonderful, kahanga-hanga ang angking katangian. Walang pagod sa paggawa, basta't kinakailangan. Marami ang humahanga sa taglay mong kasipagan. Kaloob ka ng Diyos sa lalaking iyong pinakasalan. Wow, wika ng marami kapag ikaw ay namamasdan. Ang ganda ng iyong puso, sa mukha mo'y nakikintal. Ang kilos ng iyong kamay, maging iyong mga hakbang. Ang lahat ay nagsasabing, wow na wow, o wow. Reverend Dr. Anacleto Lobarbio. Okay, dahil bukas po ay election, pag-usapan po natin ang tungkol sa election. So, maikli lamang ito, mabilis lamang po ito. No? Bilang mga Kristiyanong mananampalataya, napakahalaga po ng papel nating ginagampanan sa ating bansa patungkol po sa election. So, how to vote wisely? A guide for responsible citizenship. No? Ang objective po ng ating maikling pag-aaral na ito ay ma-educate tayo, maging aware tayo, bilang mga botante, no? Sino po ba yung mga botante rito? Taas ang kamay. Yan. Kukunti lang. Yan.
So, alam na this. No? Hindi. Nadulas tuloy ako. No. So, ang purpose po nito ay para ma-educate tayo sa kahalagahan ng pagboto. No? Bakit ba mahalaga ito? At paano ba tayo magkakaroon ng matalinong pagboto sa darating na eleksyon bukas? No? So, bukas na po ito. At ano ba yung mga responsibility natin bilang mga citizens o mga mamamayan ng bansang ito para sa pagtatatag ng isang better nation. Okay? So, meron akong tanong dito sa inyo. Kung ako ang presidente, pag-isipan natin ito. Kung ako ang presidente, ano yung isang bagay na gagawin ko? Okay? Halimbawa, kung kayong presidente ngayon, ano yung isang bagay na gagawin ninyo para sa ating bansa? Sige nga. Sinong gustong mag-share ng kanyang naiisip? No? Kung kayo ang nakaupong presidente ngayon, ano yung isang bagay na gagawin ninyo? Meron ba? Ano kaya ang gagawin nyo pag kayo nakaupong presidente? Isa lang. Isang bagay lang. No? Anong naiisip ninyo? Hindi tayo matatapos pag walang sasagot. Si Joseph. Sige Joseph, anong gagawin mo kapag ikaw Ha? Mambubulsa. Yan, maganda sagot. Corruption agad ang nasa isip. Wag niyo iboboto yan. Magkaroon ng may GMRC na eh. May GMRC na subject plus ang pag-pray po natin ang mga kapastoran ay magtuturo ng value sa mga public schools dito sa Manggahan. Ano pa? Bukod sa actually meron na yan dati, ibabalik lang yung pag-aaral ng Biblia sa mga eskwelahan. No? Sa US tinanggal nila pero nung nanalo si Trump mukhang ibabalik uli nila. No? Ano pa? Ano pa yung gagawin natin? Wala nang boboto sa'yo. So, ako, ang iniisip ko, bagamat ito'y mahirap labanan at ilang presidente nang naupo, talagang nahirapan silang labanan ito at talagang ito'y nananalaytay na sa dugo ng mga politiko at mga Pilipino, yung korupsyon. Mahirap sawatain, mahirap labanan, pero kung ako, yun yung gusto kong matanggal. Pero imposible. Pero kung ang Diyos ang kikilos, walang imposible. So kaya importante na ang mga namumuno sa gobyerno ay makakilala sa Panginoon. So, okay. So let's move on. Ang purpose po nito ay mabuksan yung ating kaisipan about leadership and governance. At sa pamagitan po nito ay magdulot ito sa atin ng sense of ownership sa pagtatatag ng ating bansa. Okay? Tingnan natin itong sinasabi rito. Bakit ba mahalaga yung ating boto? No? Sino ba dito yung registered pero di bumoboto? O sino ba dito yung botante pero hindi nagpaparehistro? So, kung kayo po ay botante at di kayo nagpaparehistro, wala kayong karapatang magreklamo sa gobyerno. Kasi hindi nyo ginagampanan yung inyong responsibilidad bilang isang responsible citizen. No? So, bakit ba mahalaga yung ating boto? No? Kaya sabihin natin, isang boto lang naman ako, baka wala namang yan, hindi naman importante yan. No? Kahit isang boto ka lang, importante po yan. Bakit ba mahalaga yung isang boto? The power of one vote. Voting
is not just a right and duty. Sabi riyan, but also a moral and civic duty. Ang bawat mamamayan, every citizen has a stake in national and local governance. May pakialam po tayo sa local at national government. No? Kaya napakahalaga po yung isang boto na meron tayo. No? Huwag nating maliitin yung isang boto na meron tayo. Huwag nating sabihin na isang boto lang naman ako. Hindi naman makaka-apekto yan sa resulta ng eleksyon. No? Merong isang at least merong nangyari doon noon sa Bohol noong 2018, yung barangay captain, yung naglalaban na barangay captain, yung nanalong barangay captain, isang boto lang yung lamang niya doon sa kanyang kalaban. So, kung hindi bumoto yung isang yon, edi tabla sila. Mariresolve pala naman yun, kahit tabla sila, toss coin na lang. So, pero dahil doon sa isang boto na yon, na-proclaim na winner itong barangay captain na ito. Nung 2013, sa Cebu naman, ganun din, barangay captain. Yung nanalong barangay captain, ang boto niya ay 1,057, yung kalaban niya 1,056 lang. So again, the power of one vote. Isang boto lang yung lamang niya doon sa kanyang kalaban. Nung presidential election, noong 2004, ang naglaban ay si FPJ at si GMA. Alam naman natin kung ano nagresulta ng election. Pero kung titingnan po natin yung margin nung panalo ni GMA laban kay FPJ, maliit lang. Konti lang yung kanyang lamang. So siguro kung yung mga nakarehistro nito na hindi bumoto ay bumoto, pero hindi rin naman siguro niya boboto sa FPJ. So baka panalo pa rin. Lalaki lang yung lamang ni GMA. Pero may mga kontrobersyang nangyari doon. Doon nga pumutok yung Hello Garcia, di ba? So, yan. Bilang mga responsible citizen, napakahalaga po yung ating nag-iisang boto. Kaya samantalahin po natin, i-grab natin yung opportunity at gamitin natin itong boto na ito para malay mo, makakontribute yan sa pag-shape ng ating bansa. Baka yung mga iboboto mo, sila yung gagamitin ng Diyos para baguhin at ayusin yung pagpapatakbo ng ating gobyerno. So, kaya wag nating maliitin, wag nating i-discount yung ating isang boto. Bakit ba tayo kailangan bumoto? Sabi sa Exodus chapter 18, verse 21, pumili tayo. No? Sabi doon, but select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain. No? So, sabi diyan sa verse na yan, ang pipiliin natin ay yung mga capable, may kakayahan. No? God-fearing, may takot sa Diyos. No? Madalas nating naririnig yan tuwing eleksyon, makadiyos, makakalikasan, makatao, makahayop. No? Walang nagsasabi no na. So, pero yung mga nagsasabi makadiyos nga ba? So kaya napaka-importante po na ipipiliin natin ay yung totoong may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan na mga leader. No? So sa Proverbs naman, sa Proverbs 29 ay ito sinasabi, when the righteous thrive, the people rejoice. When the wicked rule, the people groan. No? So kapag masama ang namumuno, siyempre, hindi masaya ang mga mamamayan. Sabi nga dyan, the people groan. Ang Diyos, ang dinidesire niya sa mga leader ay mangunguna na mayroong justice at integrity. So, yung ating pagboto, ito yung pamamaraan natin para mag-participate dito sa pag-select, pagpili ng mga tamang leaders na mamumuno sa ating bansa. No? So, ilang taon po yan na uupo sa gobyerno. Kaya kung magkamali ka ng piniling iboboto, ilang taon yung ating pagtitiisan para dahil sa mga maling pagpili na yan. So kaya maging matalino po tayo sa pagpili ng kandidato. Kami po ay hindi inaalaw ng Kamakop na mag-endorse ng kandidato.
But we can pray for a candidate at ako meron akong mga sariling choice kung sino yung mga iboboto ko. No? So may mga list na kami at sinyer ko doon sa aming pamilya pero pwede naman nilang bawasan yon o dagdagan kung nakikita nila na hindi sila sang-ayon doon sa listahan binigay ko. No? So pwede naman nilang i-revise yung listahan na yon. No? So yun ay suggested lamang na listahan. No? So maging wise po tayo. No? Sabi sa Proverbs 29 verse 2, when the righteous strive, the people rejoice. Siyempre, kung maayos po yung mga namumuno, masaya ang mga mamamayan. At kung maayos ang patakbo ng gobyerno, maayos din ang buhay ng mga mamamayan. No? Dahil sa maling pagpili, ngayon po ay ilang trilyon dollars po ang utang natin. So, yung mga kaapu-apuhan na natin, hindi pa isinisilang, may utang na. Sa Old Testament, merong story doon, si King Josiah, isa siyang batang leader, no, na siya po yung nagdala ng reforma, naghatid ng reforma, nagpasimula ng reforma sa bansang Israel. At sa pamagitan po ng kanyang pamumuno, ang bansang Israel, sila po ay nagbalik loob sa Diyos. Alam na po natin itong bansang Israel, on and off yan. No? Minsan tapat sa Panginoon, pero madalas unfaithful. So, itong si King Josiah sa kanyang murang edad ay naging hari ng Israel at siya po ang nagdulot o nagpasimuno o nanguna sa pagpapatupad ng reforma sa pamamagitan po ng pagbabalik loob nila sa Diyos. Kaya po, during his reign, sa kanyang paghahari, ay binless ng Panginoon ang bansang Israel. So kaya, even yung mga mamamayan, masaya sila sa kanilang pamumuhay dahil matuwid ang kanilang leader. So ganun din po sa atin. Kapag matuwid yung mga namumuno sa atin, natural, ay maganda po, positive po ang epekto nito sa ating mga mamamayan. So bilang mga Kristiyano, we must vote based not on charm and promises. Hindi po dahil kilala siya, sikat siya, iboboto na natin. Hindi dahil maganda yung mga pangako niya, maganda yung mga binibitawan na salita, iboboto na natin. So i-qualify po natin. Ito ba mga kanya si pinapangako, ay kaya nito pa rin. Meron ba siyang kakayahan? Capable ba siya? No? So kaya titingnan po natin. Hindi lahat na sinasabi nila ay tatanggapin natin at paniniwalaan natin. No? Maraming mga politiko na ang dami-dami pinangako nung naupo, walang natupad. Lahat napako. No? So, kaya yung iba, hindi sila nangangako. Gagawa na lang sila pag naupo sila. So, kasi pag nangako ka tapos di mo natupad, hindi magandang hindi magandang halimbawa, no? So bilang mga Kristiyano, hindi po tayo dapat tumingin sa kasikatan o sa mga pinapangako nila. But ang basihan po natin yung karakter, yung kanyang competence, kakayahan, no? At siyempre, yung takot sa Diyos. So, character, competence, and fear of God. Yung pong ating pamantayan. Dapat maging pamantayan sa pagpili ng mga ibobotong kandidato. So, i-share ko lang po sa inyo, ano ba yung mga qualities of a good leader? Ano ba epekto nito? Kapag ang hindi makadiyos ang namumuno, pag hindi makadiyos ang namumuno, hindi magiging maayos ang pamumuno sa ating gobyerno. So, tingnan natin, ano ba yung mga qualities of a good leaders, no? Una, yung character, competence, yan, binabanggit ko kanina, godliness, integrity, and vision. Ito po yung mga mahalagang quality ng isang leader na dapat meron tayo. Pag isang leader walang vision, walang pag-unlad. Dapat yung character niya ay maayos. Competence, dapat may kakayahan siyang mamuno. Godliness, integrity. Yan. Yan po yung mga halagang tawag dito, qualities of godly leaders. Okay. Ito naman yung mga guidelines sa pagboto. Matalinong pagboto. Lagi nating naririnig ito yung eleksyon, iboto si wisely. Yan. Sino ba yung wisely na yan? Hindi naman nananalo. Ito yung kampanyahan, vote wisely.
Pero di naman nananalo si Wisely. Kasi mali tayo ng binoboto. So kaya hindi manalo-nalo si Wisely. Taon-taon yan. O tuwing eleksyon yan, lumalaban. Si vote wisely. No. Oh, yan. Okay. Una, kilalanin natin yung kandidato. No. Pangalawa, may mga issues ba siya na kinasasangkutan? No? Pagka mga, lalo na yung mga morality or mga may kinalaman sa corruption, i-scrap na natin yan. No? So mabuti nga isang candidate dito na disqualify na. No? So, i-research natin. Ano ba itong, sino ba itong iboboto ko na ito? So, pag-aralan natin, tingnan natin ano ba yung mga, may track record ba ito? No? Ano ba yung mga ginawa niya noon? No? Mag-pray tayo, pray and reflect and vote for the future. Tandaan po natin, kinabukasan ng ating mga anak at apo ang nakasalalay dito. Kaya maging matalino po tayo sa ating pagpili ng mga kandidato. Next. Evaluate based on character, competence, so ayan, paulit-ulit, track record, platform, no? Godliness. No? Meron isang kilalang kandidato na senador, tinatanong ko anong plataforma niya, hindi pa nga ako nanalo eh. Pag nanalo na ako, saka niyo ako tanungin kung anong plataforma ko. Tinatanong ni reporter, ano ba yung tanong sa kanya? Basta may tinatanong sa kanya yung reporter, hindi niya alam sagot, hindi niya masagot. Ikaw, ano sa palagay mo? Binalik sa reporter yung tanong. No? So, kung dito pa lang, hindi na niya alam gagawin niya, lalo na pag nakaupo na siya ron. Diba? 6 years yan. So, 6 years natin pagtitiisan ng mga ganitong kandidato. So, pagka mga ganun, scrap na natin yan. No? So, ito yung dapat basihan pagpipili tayo ng kandidato. No? Ito naman ay nasa sa inyo pa rin ang desisyon. No? So ito ay mga suggested lamang. No? So kayo pa rin ang mamimili. No? So, pero kung gusto niyo ng maayos na leader, eto. Character, competence, track record. No? Ano ba yung mga plataforma niya? Ano ba yung mga gagawin niya pag siya ay naupo na? No? At siyempre, importante yung pagiging makadiyos. No? Next. Ito yung mga red flags. Ito yung mga bantayan natin sa isang kandidato. Nagbo-vote buying ba yan? No? Namigay ng bigas. No? Tinanggap naman natin. Taas ang kamay na nakatanggap. Yo, di ba? Tapos di nyo boboto. So, dynasties, ilang pasalin-salin lang nung dati yung asawa o nung natapos yung term yung asawang babae, natapos yung asawang babae yung anak, natapos yung anak yung manugang, no? So hindi matapos-tapos. So yung tinatawag na political dynasties, umiikot lang sa kanilang pamilya. So marami tayong mga ganyan, magkakapatid, mag-aama nasa nakapwesto, no? Empty promises. Malalaman mo na, mahalata mo naman yan kung kanyang pinapangako, may sense ba? No? May corruption, may history ba siya ng corruption? Yan. Nabudol kayo. Papabudol pa ba kayo ngayon? No? So, meron dyan, nagbudots lang. Aba, nanalo pa. Di ba? No? So, may mga history pero nanalo pa rin. No? Media manipulation. Bilang mga Kristiyano, we have to be a responsible citizens. Yan. We reflect God's values in our choices. So lahat ng choices natin, nag-reflect sa atin yung mga values ng Diyos. So kaya maging matalino tayo sa pagpili. No? I-consider natin, pag-pray natin, mag-reflect tayo. No? And then, voting is a form of stewardship. Akala natin, ganyan-ganyan lang yung pagboto. Nagpasulat-sulat ka lang doon, tapos nagpalagay ka ng indelible ink, tapos na. No? Dapat maging
patandaan natin, this is a form of stewardship. Isang bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So gamitin natin ng maayos. Maging matalino tayo sa pagboto. No? Yan. Closing Bible verse. Sa Micah chapter 6 verse 8 sabi riyon, we have to act justly, love mercy, and walk humbly. And in James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, sabi doon, ask God for wisdom. So, mag-pray tayo, humingi tayo ng wisdom sa Diyos sa mga pipiliin nating kandidato na ilalagay natin doon sa balota bukas. No? Tandaan natin, ang nakasalalay dito, hindi lang kinabukasan natin ng generation na ito. No? Kundi even yung mga next generations, mga anak natin, mga apo natin, kinabukasan nila ang nakataya dito. Kaya, maging wise tayo sa pagboto. No? Yan. Complete the sentence. I will vote wisely because... Bahala na kayo dyan. I will vote wisely because... Yan. Pag-isipan nyo yan. Okay? So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Again, ang kinakampanya ko po ay si Wisely. Yan. Yan ang ini-endorse ko. Vote wisely. Okay? Sige po. Tawagan natin si Pastor Vlad para sa ating closing. Pong lahat ay tumayo at ipanalangin din po natin yung eleksyon bukas na makasama natin si Wisely. Amen. Hallelujah. Sige po, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na binigay mo sa amin. Salamat din, God, dahil napakabuti mo. Salamat, God, sa mga kapatiran na dumalo, nagbigay ng oras para magpurit, sumamba sa inyo, makinig na yung salita. Salamat, God, sa lahat ng ginawa mo. Mula kaninang umaga sa aming paggising hanggang sa mga pagkakataong ito, nandoon ang iyong banal na presensya, Panginoon. Salamat, Lord. We pray, God, na sa buong sanlinggo muli na aming dadaanan, aming journey, samahan mo nga kami, God, sa aming mga trabaho, sa aming mga ginagawa sa aming mga tahanan. Even, Lord, bukas, dalangin nga namin, God, na sa aming pagboto, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng wisdom kung ano yung dapat naming ma-fill up, Panginoon, doon sa form. Kung sino yung mga leaders na karapat-dapat naming iboto para sa maayos na gobyerno, God, na tatahakin pa ng aming syudad at ng bansang Pilipinas, Panginoon. Cover us, God, with your holy precious blood, Panginoon. Even, God, we pray sa lahat, Panginoon, ang mangyayari bukas, walang maging problema, maging smooth lang, Panginoon. Ang mga tao na pupunta sa mga different precinct, Panginoon, ay samahan mo nga. Ingatan, gabayan, at proteksyonan, God. Even, God, ang aming mga pamilya, Lord, ingatan mo aming mga nanay, aming mga tatay. Even, God, ngayon ay sineselebrate namin ng Mother's Day. We pray for all the mothers, Lord, na nandito. Maging yung iba naming mga kamag-anak. Dalangin ko, God, na patuloy mong samahan, anuman, Panginoon, ang pinagdadaanan ng mga nanay, mga kananayan, Lord. We pray for comfort, answered prayer, Panginoon, sa lahat ng mga panalangin na dinudulog nila sa inyo everyday, bagi sa kanilang mga pamilya, God, sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, sa mga apo, Panginoon, Lord, na mga baby, mga sanggol, Lord, na nangangailangan pa ng maayos na pagkalinga, Panginoon, dahil sila ay mahina pa ang mga resistensya, Lord. Samahan mo, Panginoon, ilayo mo sa lahat ng mga karamdaman, Lord. Even, God, sa mga senior citizen, we pray for them, God, na patuloy mo ring ingatan, samahan, maging sa mga kapatiran namin, Lord, na nangangailangan ng paggaling, nangangailangan, Lord, ng comfort right now, Lord. Nawa ito'y makamtan nila, ma-receive nila, Panginoon, ang comfort sa mga oras na ito, God. Even sa amin, God, sa aming lahat, Lord, na nandito, samahan mo kami, God. Yung mga naghahanap ng trabaho, bigyan mo sila, Panginoon, ng chance to magkaroon ng pagkakakitaan, magkakaroon sila ng food and shelter para sa kanilang pamilya. Even, God, ang ministry namin dito sa Napico, Lord, gabayan mo kami, ang aming team, sa pastor, sa aming senior pastor, sa aming CMT, maging lahat ng leaders, lahat, God, ng ginagawa namin sa iyong ministry, Lord. Cover us, God. Ikaw, God, ang patuloy na manguna sa amin. Lahat ng mga pangangailangan namin, Lord, nakikita mo ito. Physically, emotionally, mentally, Panginoon, bigyan yung aming provision para sa
sa aming mga pangangailangang pinansyal, Lord. Naniniwala kami, God, walang mahirap sa iyo, Lord. Alam mo yung aming mga pangangailangan. Alam mo, Panginoon, kung ano yung mga dapat namin gawin, Lord. Kaya, Lord, we pray na ang lahat ng panalangin ito, Panginoon, ay selyuhan mo nga, Panginoon. Selyuhan mo ng pagpapala, selyuhan mo, Panginoon, ng ito, Panginoon, ay makarating sa iyong trono. At we pray, God, na kami ay magdulot, Lord, ng pagpapala rin sa ibang mga tao na nakakasalamuha namin everyday. Hallelujah. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at pagharharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin si Lord. God bless us all po. Magandang tanghali po sa ating lahat.